Sa pagpapatuloy ng series, mainit na sinalubong ng sobrang excited na si Tomiyama ang grupo ni Sakura, kung saan agad silang dinala nito sa kalye ng Shishitoren. Doon ay makikita na ang teritoryo ng Shishitoren ay puno ng mga saradong bar, na kung saan sinabi ni Nirei na kilala ito bilang isang masigla, ngunit delikadong lugar sa gabi. Nang makarating sila sa tambayan ng Shishitoren, na dating isang teatro at may pangalan na Orion, ngunit ngayon ay tinawag na nila itong Ori na nangangahulugang kulungan. Agad silang pumasok sa loob kung saan sinalubong sila ng mga miyembro nito na sabik na manood ng kanilang magiging laban, habang agad na kinuha ni Tomiyama ang stage upang simulan na ang bugbugan. Kaya para sa magiging unang laban, agad na umakyat sa stage ang mayabang na si Arima, laban sa kamukha ni Baji na si Sugishita. Subalit dahil alam ni Arima na fanboy ni Umamiya si Sugishita, ginamit niya ito upang magkunwaring may nangyaring masama kay Umamiya, na kung saan nagawa niyang masuntok sa mukha si Sugishita nang mawala ang atensyon nito sa laban. Gayunpaman, ang isang sapak ay walang epekto, dahil hinawakan ni Sugishita ang braso ni Arima at dinakat ang ulo, bago niya ibinown sa sahig ang kanyang mayabang na kalaban. Kaya habang hindi makapaniwala ang mga kasapi dahil ganun lamang natapos ang kanilang pambato, hindi man lang nabahala rito si Tomiyama, ngunit kabaliktaran naman ito para kay Togame. Nang makababa si Sugishita sa stage, inutusan naman ni Tomiyama ang dalawa upang tanggalin ang kanilang kasamang natalo, at inihagis na parang basura sa harap ng entablado. At para sa sunod na laban, nagpresenta na si Suo at tinawag ang kanyang kalaban, na halos maubos na ang mga kuko sa sobrang nerbiyos. Kaya habang papunta si Suo sa entablado, tinanong ni Sakura si Nirei kung anong meron kay Suo. Ipinaliwanag ni Nirei na kilala si Suo bilang malakas noong nasa elementarya pa ito, ngunit wala na siyang ibang impormasyon bukod rito. Habang wala ding impormasyon rito si Hiragi, sinabi ni Umamiya na ang alam niya lang kay Suo ay isa itong mabait na tao. Nang ipakita ni Kanuma ang kanyang pagkainis dahil sa ginawa nila sa kanyang matalik na kaibigan na si Arima, natawa rito si Suo kung gaano kalayo ang ugali nito noong unang araw na nagkita sila, ngunit ngayon ay para daw itong isang batang nagrereklamo. Dahil doon ay nainis si Kanuma ngunit madali lamang na nailihis ni Suo ang kanyang atake, at pagkatapos ay pamwesto sa kanyang harapan na may tindig ng isang martial artist. Muling sumugod si Kanuma ngunit agad siyang tinulak pababa ni Suo, bago niya hawakan ang binti nito ngunit simpleng inihagis lamang siya papalayo. Kaya matapos ang ikalawang pagbagsak ni Kanuma, ay doon na nainis ang ibang mga kasapi at iniisip nila na hindi iyon sineseryoso ng kanilang pambato, subalit para kay Kanuma ay kanina pa siya nangangamote kay Suo. Hindi sumuko si Kanuma ngunit kahit anong gawin niya ay mabilis na naiiwasan at naka-counter ni Suo ang kanyang mga pag-atake. Bagamat maaaring sinasadyang pahiyain ni Suo ang kanyang kalaban, lumalabas na sinusubukan niyang turuan ito ng leksyon. Dahil sa takot na ayaw niyang mangyari sa kanya ang ginawang pagtatakwil tulad ng ginawa sa kanilang kasama noon, sinubukan muli niyang sumugod ngunit doon na siya inambahan ng sipa ni Suo, na kung saan nagawa din nitong mahulaan ang kanyang kinakatakutan. Kaya bago pa man tapusin ni Suo ang laban ay ipinatigil na ito ni Togame, at sinabi na si Kanuma ay hindi na bahagi ng Shishitoren. At nangyari na nga ang kinakatakutan ni Kanuma, na kung saan sinabi ni Suo na ang pagtanda ay tungkol sa pagkakaroon ng pakikiramay at pagbibigay ng konsiderasyon sa iba, habang ganito niya tinuruan ng leksyon ang lalaki dahil sa ginawa nitong pamamahiya sa kanyang kasamahan. Binati siya ni Umamiya sa kanyang pagkapanalo, habang sinagot naman niya ang tanong ni Nirei tungkol kung anong klaseng martial arts ang kanyang ginamit, kung saan ito daw ay sariling sikap at pinaghalong mga estilo mula sa kanyang master. Matapos hilahin ni Kanuma si Arima papunta sa gilid at iparating sa bagong gising na tapos na ang lahat at wala na silang pag-asa, naghanda na si Sakura para sa sunod na laban, ngunit tumayo ang kalaban ni Hiragi na si Sako at malinaw na gustong mauna sa laban. Humingi ng paumanhin si Hiragi kay Sakura at sinabi na siya muna ang lalaban, dahil mukhang ayaw pang lumaban ng second in command ng Shishitoren, na si Togame. Nang makaakyat ang dalawa sa entablado, binati ni Hiragi si Sako at sinabi na malaki ang kanyang pinagbago noong huli silang magkita, ngunit sinabi ni Tomiyama na tama na ang usapan at simulan na ang laban. Kaya nang magsimulang maglaban ang dalawa,
agad na ipinakita ni Sako kung gaano siya kahusay pagdating sa opensa, kung saan ikinagulat ito ng lahat, habang sinabi ni Tomiyama na si Sako ay kabilang sa 5 pinakamalakas sa Shishitoren. Kaya habang puro pagsangga at hindi makatama si Hiragi, nagsimulang magsabi si Sako na tila nagiging mahina na si Hiragi. Subalit sumagot si Hiragi na tila nagiging madaldal na ang kanyang dating kaibigan na hindi tulad noon, kung saan hindi naman ito nagustuhan ni Sako at nagawa niyang makapagpatama ng isang malakas na sipa kay Hiragi. Kaya nang nagawa niyang mapabagsak si Hiragi, ay sinabi ni Sako na ito ang kanyang napapala sa pagsama sa mga mahihina tulad ng Boferen. Dahil doon ay nainis si Sakura kay Hiragi dahil pinapahiya daw nito ang kanilang grupo, ngunit pinakalma siya ni Umamiya at sinabi na si Hiragi ay pinamumunuan ng koponan sa Boferen na kilala bilang Tamanten. Dagdag pa ni Umamiya na ang Tamanten ay kilala rin bilang Bishamanten, ang Diyos ng digmaan na kumokontrol sa larangan ng labanan. Sumang-ayon naman rito si Hiragi na parang patay na biglang nabuhay, kung saan ay nagbitaw siya ng isang malakas na suntok na muntik nang tumama kay Sako, bago siya uminom ng gamot na nagbunga ng isang alaala ng kanilang mga araw sa elementarya. Natuklasan natin na unang nagkakilala sina Hiragi at Sako, nang si Sako ay binubuli ng ilang kaklase dahil masyado siyang matalino, kung saan biglang dumating si Hiragi at tinuruan ng leksyon ang mga bully. Simula noon ay naging magkaibigan na ang dalawa at tinuruan naman ni Hiragi si Sako kung paano lumaban, kung saan ito rin ang nagtulak kay Sako na humanga sa lakas ni Hiragi at sundan ang yapak ng kanyang kaibigan patungo sa Frieren. Kaya nang magtapos si Hiragi sa elementarya, excited si Sako na suportahan ang kanyang kaibigan na maging pinakamalakas sa Frieren, kung saan pupunta din siya doon sa susunod na taon upang tulungan si Hiragi. Subalit sumagot si Hiragi na mas mabuting huwag na siyang sundan ni Sako sa Frieren, dahil nahihiya siya na hindi niya kayang maabot ang inaasahan sa kanya ni Sako. Hiniling ni Hiragi kay Sako na tahakin ang sarili niyang landas, dahil nakapagpasya na siyang suportahan ng isang tao na nagngangalang Umamiya sa Frieren. Dahil doon ay naramdaman ni Sako na ipinagkanulo siya ni Hiragi, kaya nakapagpasya siyang maging mas malakas at naghanap ng laban kahit saan siya makarating, habang doon naman siya nakita ni Tomiyama at Togame at kinuha siya sa panig ng Shishitoren. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, makikitang mananalo na si Hiragi sa laban, kung saan sumigaw si Sako na inialay niya ang kanyang sarili sa pagpapalakas sa halip na makipagkaibigan, hindi tulad ni Hiragi. Kaya nang sabihin ni Sako na hindi siya matatalo ng isang taong inialay ang sarili para sa iba, sumugod siya kay Hiragi ngunit nagawang mahawakan nito ang kanyang kamao. Humingi ng paumanhin sa kanya si Hiragi kung hindi nito natugunan ang kanyang mga inaasahan, bago siya bigyan ng malakas na suntok sa sikmura na kanyang ikinatumba. Sinabi ni Sako sa kanyang isipan na si Hiragi lamang ang kanyang hinahangaan at gustong maging katulad, kung saan wala siyang pakialam kung sino man ang susuportahan nito, basta't ang mahalaga lamang sa kanya ay ang sundan at suportahan ang kanyang kaibigan. Nang tuluyan ng bumagsak si Sako, hindi makapaniwala ang ibang miyembro ng Shishitoren sa lakas ni Hiragi, kung saan natakot pa ang mga ito nang walang sumunod sa ipinag-uutos ni Togame na alisin si Sako sa entablado. Subalit sinabi ni Hiragi na siya na mismo ang gagawa nito, kung saan sinabi ni Togame na hindi niya na kailangan tratuhin ng sobrang ingat si Sako. Ngunit nang tatanggalin na ni Togame ang jacket ni Sako ay hinawakan ni Hiragi ang kamay nito, at hiniling na hintayin munang matapos ang laban nilang dalawa ni Sakura, na nagpapahiwatig na maaaring matalo si Togame sa bida. Dahil doon, ay biglang naalala ni Togame ang isang nakaraang pangyayari sa pagitan nila ni Tomiyama at ilang miyembro ng Shishitoren. Subalit bigla siyang tinawag ni Tomiyama na nagpabalik sa kanyang kamalayan, bago siya tumayo upang maghanda sa laban nila ni Sakura, na nagpabuhay naman ng dugo sa kanyang mga kasapi. Kumilos na rin si Sakura habang nakakuha siya ng suporta mula sa kanyang mga kaibigan, at isang paalala mula kay Umamiya tungkol sa kanilang pinag-usapan noong nakaraan. Nang makaakyat na ang kanyang kalaban sa entablado, sinabi ni Sakura na dapat na silang magsimulang maglaban, ngunit sinabi ni Togame na hindi laging maganda ang nagmamadali at gusto niyang namnamin ang laban na ito. Kaya matapos ang ilang sandali, agad na pinalasap ni Togame ang bida ng kanyang wrestling move, subalit mabilis din namang nakatakas si Sakura mula rito.
Subalit kung anong ikinabagal magsalita ni Togame ay kabaliktaran naman ito sa laban, dahil walang magawa si Sakura kung hindi umiwas mula sa mga mabibilis na atake nito. Nagawang masipa ito ni Sakura sa ulo ngunit agad ding nakabawi si Togame at naihagis siya nito palayo, habang muntik na ding madurog ang kanyang mukha sa gamit na bakya ng kalaban. Sinubukan umatake ni Sakura pero agad na binasag ang kanyang mukha sa sahig, na nagpalakas lalo ng hiyawan ng mga extra sa kanilang bossing. Dinampot ni Togame ang tila nawalan ng malay na si Sakura, at sinabihan na siya ay puro salita lamang at isang mayabang, dahil nasa isang malakas na grupo at walang boses kapag nag-iisa. Ito ang nagbigay ng panibagong lakas kay Sakura, na nagawang magsagawa ng nakakagulat na pag-atake sa harap ng mga natamemeng mga manunood. Dahil kay Togame ay naalala ni Sakura ang mga tao niyang kinamumuhian, at sinabing hindi siya matatalo rito kahit ikamatay pa niya ito, bago siya muling umatake na napilitang dumipensa si Togame. Natapos ang tagpong ito sa isang malakas na sipa ni Sakura, ngunit matapos lamang ang ilang sandaling paghinto ay agad na gumanti ng malakas na sipa si Togame sa dibdib ng bida. Lumapit si Togame habang ipinapaliwanag ang mithiin ng Shishitoren at kung ano ang ibig sabihin sa kanila ng debosyon sa kapangyarihan, bago niya tapakan ang ulo ni Sakura patungo sa sahig. Subalit pinilit bumangon ni Sakura at sinabing mali ang kanilang mithiin, kung saan binanggit niya ang paraan ng pambubuli ng Shishitoren at ang kanilang pagmamaltrato sa mga mahihina, na siyang naging dahilan ng buong labanan. Kaya imbis na tapakan muli ang ulo ni Sakura ay inilihis ito ni Togame patungo sa sahig, kung saan doon na niya naintindihan kung bakit nasa teritoryo ng Shishitoren ang Boferen. Pumunta siya kay Arima at Kanuma, na malinaw na galit sa kanilang mga inasal bilang kinatawan ng Shishitoren, kung saan agad niyang sinimulan bugbugin ng husto ang mga ito. Doon ay hindi makapaniwala ang lahat habang pinapanood kung paano niya tanggalan ng mga jacket ang mga ito, bago siya bumalik sa laban nila ni Sakura, na nagsimula naman ng isang flashback kung paano siya napunta sa Shishitoren. Si Togame ay isa ng malakas na fighter bago pa siya sumali sa Shishitoren, kung saan kahit napapaligiran siya ng mga miyembro ng mga ito, ay nagawa niyang mapabagsak ang ilan sa mga ito. Ito rin ang unang araw na nakilala niya si Tomiyama, na sobrang humanga sa kanyang lakas at walang pagdadalawang isip na himukin siya na maging parte ng Shishitoren. Kaya sa mga unang araw ni Togame sa grupo, ay nagustuhan niya kaagad ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Tomiyama, na kung saan siya ay naudyukan ng pananaw nito tungkol sa debosyon sa kapangyarihan bilang katumbas ng kalayaan at hindi pang-api. Ang Shishitoren ay ibang-iba noong araw kaysa sa kasalukuyan nilang reputasyon ngayon, kung saan sila ay kahalintulad ng Boferen na masaya, at may turingan ng isang pamilya. Doon ay inakala ni Togame na mas magiging maayos ang grupo kapag naging ganap na leader na si Tomiyama, subalit nagkamali siya. Dahil nagbago ang lahat ng maging ganap na leader na si Tomiyama, na kung saan dahil ito ang pinakamalakas at may kalayaan, nais nitong gawing kasing lakas niya ang buong Shishitoren. Kaya nang dumating ang dalawang kasapi na dala ang kasamang sugatan na binugbog ng isang kalaban na gang, biglang sinipa ni Tomiyama ang sugatang kasapi imbis na ipaghiganti. Ipinahayag ni Tomiyama na walang lugar ang katulad nitong mahihina sa Shishitoren, na kung saan hindi naman sinang-ayunan ni Togame. Ngunit sinabi ni Tomiyama na siya na ang leader ngayon, at kung hindi ito magustuhan ni Togame ay dapat na siyang umalis. Walang nagawa rito si Togame kundi sumang-ayon, subalit hiniling niya kay Tomiyama na ipagpatuloy pa rin ang pagngiti para sa lahat. Kaya upang mapanatili ang masayang imahe ni Tomiyama, nagpa siya si Togame na tanggapin ang papel bilang isang walang awang pangalawang pinuno, hanggang sa magpakita muli ang Tomiyama na hinahangaan ng lahat. Subalit nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, tila napansin ni Sakura na nawala na ang puso ni Togame sa laban, dahil hindi na nito iniilagan ang kanyang mga pag-atake. Dahil dun, naisip ni Sakura na kailangan pa niyang malaman ang tungkol sa kanyang kalaban, kung saan tinanong niya si Togame kung ano ang nais nitong gawin at kung bakit nito binugbog ang kanyang mga kasama. Sinagot siya ni Togame na walang lugar ang mga masasamang taong tulad nila sa grupo, kung saan napipilitan siyang itakwil ang mga ganoong tao upang panatilihin ang Shishitoren na tulad ng dati.
Kaya nang mangyari ang insidente sa pagitan ng kanilang grupo, ay sinabi niya ito kay Tomiyama dahil iniisip niya na maaaring maging simula ito ng pagbabago ng pananaw ng kanilang leader. Ngunit siya ay nagkamali at nadamay niya lamang ang lahat sa isang labanan na walang kabuluhan, habang ang mga bagay ay napakalayo na para sa kanya upang huminto ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Sakura kay Togame na tigilan na niya ang pagsasalita tungkol sa moralidad, dahil siya mismo ay may mga nagawa ding masama. Kaya gagawin ni Sakura ang lahat para talunin si Togame upang maunawaan nito ang kanyang pagkakamali, at maging karapat-dapat na kalaban para sa kanya. Muling sumugod si Sakura habang sinasabi na kahit gaano pa kalakas ang kanyang kalaban, ay hinding-hindi siya aatras at hinding-hindi siya kailanman magbabago. Ito ay nagbunga ng isang alaala muli kay Togame noong panahong binago niya ang kanyang sarili para kay Tomiyama, na nagdulot sa kanya ng pagkalito at hindi nagawang mailagan ang sipa ni Sakura. Dahil sa sinabi ni Sakura ay naintindihan na rin sa wakas ni Togame kung saan siya nagkamali, kung saan nakapagpasya siyang harapin na si Sakura gamit ang kanyang buong lakas, bilang pagbibigay respeto at pagpapakita ng kanyang totoong sarili. Iyon mismo ang gustong marinig ni Sakura na agad na nauwi sa mas matinding bakbakan nilang dalawa ni Togame, na kahit silang dalawa ay nakakapagpatama ng malalakas na atake sa isa't isa, ay walang nais na magpatalo at bumagsak. Kaya habang ipinapakita ng dalawa kung gaano sila kagaling sa pakikipaglaban, nagtataka naman ang mga manunood dahil sa kabila ng matinding brutalidad na ipinapakita, ay parehong nakangiti ang dalawa. Dito naman napabilib ni Sakura ang kanyang mga kaibigan lalo na ang dalawa niyang bossing, habang si Tomiyama naman ay nakatitig lamang na tila parang baliw. At dahil pareho nilang naibigay sa isa't isa ang laban na kanilang hinahanap, sumugod silang dalawa sa isa't isa at nagkaamuyan ng mga paa sa ere, na kanila namang ikinabagsak. Gayunpaman, nakangiting tumayo ang dalawa dahil hindi nila alam na maaaring maging ganito pala kasaya ang pakikipaglaban, habang pareho silang sumang-ayon na tapusin na ang kanilang laban. Kaya't muli silang sumugod sa isa't isa at naghanda para sa kanilang huling suntok para sa laban, habang naalala ni Togame ang mga sinabi sa kanya ni Sakura kanina, na kahit gaano pa kalakas ang kanyang kalaban ay hindi siya kailanman magbabago. Doon napagtanto ni Togame na dapat ito ang kanyang ginawa noong araw na nagbago si Tomiyama, at nilabanan ng kanyang kaibigan hanggang sa maunawaan ang pagkakamali nito. Sinabi ni Togame kay Sakura na lalo pa siyang lalakas sa hinaharap, at hiniling niya na huwag siyang magbabago at nagpasalamat sa kanyang ginawa, habang ang suntok ni Sakura ay tuluyan ng tumama sa kanya. Doon ay tuluyan ng bumagsak si Togame at tinanggap ang kanyang pagkatalo, habang tinawag naman ito ng ibang miyembro ng Shishitori na isang pagkakamali. Kaya nang hindi rin tanggapin ni Sakura ang pagsuko ni Togame, doon naman biglang pumasok si Tomiyama sa entablado habang tinawag si Umamiya para simulan na ang kanilang laban. Sinubukan ipaalam ni Togame sa kanyang kaibigan na sila ang nagkamali rito, ngunit biglang bumitaw ng malakas na sipa si Tomiyama at sinabing tumahimik na ang natalo. Dahil dun, sinubukan suntukin ni Sakura si Tomiyama ngunit agad siyang pinigilan ni Umamiya. Kaya habang desidido si Sakura na basagin ang mukha ni Tomiyama, sinabihan siya ni Umamiya na maganda ang ginawa niyang pakikipag-usap sa kanyang kalaban, habang sinabihan naman nito si Togame na siya na ang bahala sa kanyang kaibigan. Sumang-ayon naman rito si Togame at hinayaan na niya si Tomiyama, habang nagpa siya na ring bumaba si Sakura ng entablado. Sa kanyang pagbaba ay sinalubong siya ng naiiyak na si Nirei, habang binati naman siya ni Hiragi dahil sa maganda niyang ginawa para kay Togame, na kung saan kanya na namang ikinahiya. Samantala, tinanong ni Umamiya si Tomiyama kung may naramdaman ba siya habang pinapanood ang laban ni Togame at Sakura. Wala naman daw naramdaman rito si Tomiyama, na kung saan ang hinayang naman rito si Umamiya. Gayunpaman, agad namang iniba ni Tomiyama ang usapan at sinabi na hindi patas ang Boferen dahil marami itong malalakas na fighter, na kung saan kabaliktaran sa kanila na puro lamang mahihina. Dahil dun, na-realize ng mga miyembro ng Shishitori na ganoon pala ang tingin sa kanila ni Tomiyama, kung saan ang kanilang leader ay masyadong natatakam sa ideya na makuha si Umamiya at ang buong Frieren sa ilalim ng kanyang pamamahala, na mag-aalis ng kanyang pagkabagot. Kaya mabilis na sumugod si Tomiyama na agad na nakapagpatama ng ilang suntok kay Umamiya,
Subalit matapos nito ay madali na ring nababasa ni Umamiya ang mga ginagawang pag-atake ni Tomiyama. Dahil sila ang mas matindi at mas mabilis sa lahat ng mga lumaban kanina, hindi maiwasan mamangha nila Suo at Nirei, habang si Sakura naman ay napagtanto na hahalik sana siya sa lupa kung hindi siya pinigilan kanina ni Umamiya, ngunit sumumpa siya na magpapalakas upang magawa niyang matalo ito sa hinaharap. Balik sa dalawang leader, biglang sumugod si Tomiyama ngunit nakaramdam siya ng isang death punch mula kay Umamiya, na kung saan agad naman niya itong naiwasan pero biglang bumulwak ang dugo niya sa ilong. Kaya sinabi ni Umamiya na kung hindi naunawaan ni Tomiyama ang kanyang ibig sabihin kanina, ay wala itong tsansa na manalo sa kanya. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging pagsuporta at panonood.